Minsan ba nararamdaman mo na kahit anong iwas mo sa matatamis, tumataas pa rin ang blood sugar mo? O kaya kahit konting rice lang ang kain mo sa umaga, parang biglang lumalabo ang paningin o nanghihina ang katawan? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Napakaraming seniors ang may ganitong struggle araw-araw at kadalasan. Hindi nila alam na may mga simpleng halaman at gulay na kayang tulungan pababain ang blood sugar ng natural. Hindi mahal, hindi komplikado, at kayang-kaya mong simulan kahit ngayon lang. Ang katawan ng seniors ay mas nagiging sensitibo sa mga pagkain na may carbs habang tumatanda. Ibig sabihin, mas mabilis tumaas ang blood sugar kapag hindi ito natutulungan ng tamang nutrisyon. Pero ang magandang balita, may mga halaman at gulay na talagang ginawa ng kalikasan para tulungan ang katawan na kontrolin ang asukal sa dugo. At dito tayo magsisimula. Kasi ang goal ng video na ito ay bigyan ka ng malinaw, simple at totoong solusyon na kayang sundin ng kahit sinong senior. Unahin natin ang ampalaya. Alam ko, hindi ito paborito ng karamihan, pero kung may gulay na tunay na kaalyado ng seniors pagdating sa blood sugar control, ito yun. May natural compound ang ampalaya na tumutulong gumaya sa galaw ng insulin sa loob ng katawan. Kapag mas responsive ang cells mo sa insulin, mas mabilis bumababa ang blood sugar at mas steady ang energy mo. Maraming seniors ang nagsasabi na kahit kalahating tasa ng ginisang ampalaya o isang baso ng pinakuluang tubig nito ay may napapansin silang pagbabago sa readings kinabukasan. Hindi kailangan ng sobra. Ang sikreto ay consistency. Sunod naman ang malunggay. Kung may gulay na halos kompleto na ang nutrients at hindi mo kailangan gastusan ng malaki, ito na yon. Ang malunggay ay mayaman sa fiber na tumutulong pabagalin ang pagpasok ng sugar sa dugo. Kapag mabagal ang absorption, hindi bigla ang pagtaas ng blood sugar at hindi ka napapagod agad. Ang antioxidants nito ay tumutulong din protektahan ang pancreas, ang parte ng katawan na naglalabas ng insulin. Kapag malakas ang pancreas, mas may laban ka sa mataas na sugar. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit halos lahat ng seniors na nagtitipid pero gusto ng healthy lifestyle ay gumagamit ng malunggay sa araw-araw na luto. Pangatlo, ang talbos ng kamote. Ito ang gulay na kadalasan ay dinaanan lang natin sa palengke, pero hindi natin naisip na napakahalaga pala nito. Ang talbos ng kamote ay nakakatulong pabagalin ang breakdown ng starch sa katawan. Kapag mabagal ang breakdown, hindi bigla ang sugar spike kahit kumain ka ng rice o tinapay. Para itong natural shield ng katawan, para hindi magpanik ang blood sugar mo sa bawat kain. Maraming seniors na nagbabalik tanaw na sinasabi na nung bata pa sila, mas bihira ang diabetes dahil mas marami silang gulay tulad nito sa kanilang araw-araw na ulam. Sa puntong ito, baka napapansin mo na parang gumagaan ang loob mo kasi hindi pala kailangan ng komplikadong diet o mahal na supplements para magkaroon ng control sa blood sugar. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Kailangan lang gumawa ng maliliit pero matalinong adjustments sa pagkain. Halimbawa, kung hindi mo kaya ang ampalaya araw-araw, kahit 3 beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Pwede mo ring haluan ng malunggay ang sabaw mo o gawing side dish ang talbos ng kamote sa hapunan. Simple pero powerful. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon na ang katawan mo ay hindi basta-basta sumusuko sa diabetes. May kakayahan pa itong bumawi at gumanda basta binibigyan mo ng tamang nutrients. At lalo ka pang matutuwa dahil sa susunod na part pag-uusapan natin ang iba pang halaman at gulay na hindi lang pampababa ng blood sugar, kundi pampalakas pa ng katawan, pampalinaw ng isip at pampahaba ng buhay ng seniors. Kung handa ka pang matuto at excited sa susunod na part, comment, blood sugar ready. Habang ipinagpapatuloy natin ang usapan tungkol sa mga halaman at gulay na kayang tumulong pababain ng blood sugar, gusto kong sabihin sa iyo na napakahalaga ng ginagawa mo ngayon. Maraming seniors ang natatakot harapin ang diabetes dahil iniisip nila na komplikado ang proseso. Pero ikaw, pinili mong intindihin at alagaan ang katawan mo. At yan ang tunay na lakas ng isang taong may malasakit sa sarili. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang katawan at kung ano ang dapat mong kainin,
Mas nagiging simple at mas magaan ang araw-araw mong pakiramdam. Ngayon, tuloy tayo sa susunod na mga halaman at gulay na talagang may malaking epekto sa blood sugar. Maraming seniors ang napapansin na kapag sinama nila ang mga susunod na pagkain na ito sa diet nila, hindi na sila gaanong nanghihina pagkatapos kumain at mas kontrolado ang readings nila, lalo na sa umaga. Isa sa pinakamagandang idagdag ay okra. Oo, simple at mura lang ito, pero napakabisa. Timlang okra ay may natural na gel sa loob na tinatawag na soluble fiber. Ito ang uri ng fiber na nagpapabagal sa pagpasok ng sugar sa dugo. Kapag kumain ka ng okra, parang nilalagyan mo ng natural na filter ang bituka mo para hindi sumirit bigla ang sugar. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagsasabi na kapag may okra sa ulam nila kahit 2 beses sa isang linggo, mas steady at mas mababa ang blood sugar nila. Masarap ito gawing steamed, ginisa o isahog sa sabaw. At dahil napakadaling lutuin, halos hindi mo na kailangan mag-effort. Sunod naman ay saluyot. Hindi ito masyadong napapansin ng maraming tao, pero isa ito sa pinaka-underrated na gulay para sa mga may diabetes. Ang malapot na texture ng dahon nito ay may parehong epekto tulad ng okra. Pinapabagal nito ang pag-absorb ng asukal sa dugo at nagbibigay ng proteksyon sa digestive system. Kapag mas maayos ang takbo ng digestion, mas kontrolado din ang blood sugar. Isa pa, mataas ang vitamin A at vitamin C nito na nakakatulong sa immune system ng seniors. Kaya kung madali kang mapagod o madalas sumakit ang katawan mo, malaking tulong ang saluyot sa pang-araw-araw na pagkain. May isa pang gulay na mahalaga para sa mga seniors na gustong kontrolin ang blood sugar, ang repolyo. Madalas lang natin itong nakikita sa pansit o salad, pero alam mo ba na isa ito sa mga pinaka-epektibong gulay para tulungan ang katawan laban sa sugar spikes? Mayaman ang repolyo sa fiber at water content. Kapag mataas ang fiber ng kinakain mo, mas tumatagal bago maabsorb ang carbohydrates. Ibig sabihin, mas stable ang energy mo at hindi ka agad inaantok o nanghihina pagkatapos kumain. At dahil mura ang repolyo at matagal masira, kaya mo itong bilhin 1 beses lang sa 1 linggo at hati-hatiin para sa iba-ibang meal. Habang pinapakinggan mo ito, baka napapansin mo na parami ang natural na options na pwede mong subukan. At yan ang kagandahan ng pagkain ng halaman at gulay. Hindi ka limitado sa 1 o 2 choice lang. Pwede kang mag-mix and match depende sa gusto mo o kung ano ang available sa palengke. Mas mabuti ito kaysa puro bawal ang naririnig mo. Sa paraan na ito, may nadadagdag sa buhay mo, hindi puro binabawas. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isa pang napakahalagang gulay na madalas kinakain ng mga Pilipino pero hindi nila alam na epektibo pala para sa blood sugar. At ito ay sayote. Marami ang nagsasabing para lang daw ito sa sabaw o ginisa. Pero ang totoo, ang sayote ay may kakaibang gandang na idudulot para sa mga may diabetes. Mababa ang carbs nito kumpara sa ibang gulay at napakataas ng water content. Ibig sabihin, nakakabusog ito nang hindi nagpapataas ng sugar. Kung nahihirapan kang binawasan ng rice, malaking tulong ang sayote para hindi ka magutom agad at hindi ka maghanap ng matatamis pagkatapos kumain. Dagdag ko pa ang isa pang halaman na napakahusay para sa seniors na may mataas na blood sugar. Ito ay turmeric o luyang dilaw. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang turmeric ay may anti-inflammatory effect sa katawan. Ang inflammation sa loob ng katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang blood sugar at kung bakit humihina ang insulin response. Kapag may regular na turmeric sa pagkain mo, kahit kaunti lang, mas gumaganda ang galaw ng insulin at mas nababawasan ang stress sa katawan. Pwede mo itong ihalo sa sabaw, lutuin kasama ng gulay, o gawing mainit na inumin. Hindi kailangan ng marami. Ang maliit na dami ay may malakas na epekto basta regular. Habang dinidikit mo ang mga impormasyon na ito sa pang-araw-araw mong pagkain, mapapansin mo na nagiging mas malinaw ang takbo ng kung paano gumagana ang katawan mo. Kapag mas naiintindihan mo ang proseso,
mas tumataas ang confidence mo na kayang-kaya mong kontrolin ang blood sugar. Hindi ito kasing hirap ng iniisip mo. At ang mas maganda pa, hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Maraming seniors ang gumagawa ng maliliit na pagbabago sa pagkain nila at nakakakita ng malaking improvement sa loob lang ng ilang linggo. Ang susi dito ay unti-unti at tuloy-tuloy. Hindi kailangan baguhin ang lahat sa isang araw. Piliin mo lang ang isa o dalawang gulay para simulan. Unti-unti mong idagdag ang iba kapag nasasanay ka na. Sa ganitong paraan, hindi ka na overwhelm at hindi mo nararamdaman na pinipilit mo ang sarili mo. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang mga gulay at halaman na hindi lang nakakatulong pababain ang blood sugar, kundi may dagdag pang benepisyo para sa puso, kalamnan at buong katawan ng seniors. Ito na ang punto na mas maiintindihan mo kung paano magtulungan ang mga pagkain sa loob ng katawan mo. Kung nandito ka pa, comment Sugar Control Strong. Habang mas lalo nating naiintindihan ang papel ng mga halaman at gulay sa pagpapababa ng blood sugar, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangan ng mamahaling gamot para magsimula ng pagbabago sa katawan mo. Ang kailangan mo ay tamang impormasyon at simpleng hakbang na kayang sundin araw-araw. At ngayong nasa kalagitnaan ka na ng video na ito, gusto kong purihin ka dahil hindi lahat ng seniors ay naglalaan ng oras para unawain ang sarili nilang kalusugan. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi lang para makababa ng blood sugar, kundi para mas humaba ang buhay at mas gumaan ang pakiramdam araw-araw. Ngayon tuloy tayo sa ilan pang gulay at halaman na napakaganda para sa mga seniors, hindi lang para sa blood sugar, kundi para sa buong katawan. Marami sa mga ito ay karaniwang gulay na nakikita mo lang sa palengke, pero ang kakayahan nila ay mas malakas pa kaysa sa iniisip ng karamihan. Isa sa mga ito ay pechay. Simpleng gulay, madaling lutuin, mura, at halos hindi nawawala sa kusina ng mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may natural compound, ang pechay na tumutulong sa katawan na gawing mas stable ang blood sugar pagkatapos kumain. Dahil mataas ito sa fiber at water content, tumutulong ito magpabagal ng digestion para hindi bigla ang pagtaas ng asukal. Kapag sinama mo ito sa tanghalian o hapunan, mas mababa ang posibilidad na manlata ka o antukin pagkatapos kumain. Bukod pa dito, mayaman ang pechay sa calcium at folate na mahalaga para sa buto at utak ng seniors. Ibig sabihin, hindi lang sugar control ang natutulungan nito, kundi pati lakas at mental clarity. Isa pang gulay na hindi dapat baliwalain ay kalabasa. Maraming seniors ang lumaki na may kalabasa sa tinola, ginataan o pinakbet, pero hindi nila alam na may napakalakas itong epekto sa blood sugar. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene at fiber, dalawang bagay na tumutulong protektahan ang cells laban sa inflammation. At kapag mababa ang inflammation, mas gumaganda ang galaw ng insulin at mas kontrolado ang blood sugar. Ang magandang epekto pa nito ay mabagal ang pag-release ng carbs ng kalabasa, kaya hindi ito nagpapataas ng sugar ng mabilis. Para itong steady energy source na hindi nagpapahina o nagpapabigat ng katawan mo. Dagdag pa natin ang isang gulay na madalas kinakain pero hindi napapansin ang benepisyo. Ang sitaw. Mababa ito sa calories, mataas sa fiber, at nakakatulong bawasan ang cravings dahil nakakabusog ito ng matagal. Sa maraming seniors, ang cravings at gutom agad pagkatapos kumain ang madalas nagiging dahilan ng pagtaas ng blood sugar. Pero kapag kain ka ng sitaw, mas tumatagal ka ng busog at mas nababawasan ang tendency mo na maghanap ng matatamis o malaking serving ng rice. Isa pa, may mga natural antioxidants ang sitaw na tumutulong sa circulation na napakahalaga sa seniors, lalo na kung may diabetes na nakakaapekto sa daluyan ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang halaman na kakaiba ang ganda ng epekto sa blood sugar, ang tanglad. Halos lahat tayo ay gumagamit nito sa pagluluto, pero hindi natin alam na ang sabaw ng tanglad ay may kapaki-pakinabang na epekto sa sugar levels.
Maraming seniors ang nagsasabing kapag umiinom sila ng mainit na sabaw ng tanglad sa umaga o bago matulog, mas maganda ang pakiramdam nila at mas mababa ang blood sugar readings sa sumunod na araw. Hindi ito magic. Ang tanglad ay may natural compounds na tumutulong sa katawan na mag-relax, mag-improve ang circulation, at bawasan ang internal inflammation. Kapag mas relaxed ang katawan, mas responsive ito sa insulin at hindi nagpapanik ang system kapag may carbs na dumating. Habang naririnig mo ito, baka nagba-bounce back sa isip mo ang mga paborito mong luto noon. Tinola na may kalabasa, nilagang baka na may repolyo, ginisang pechay na may bawang, ginisang sitaw na may kaunting karne. Ang kagandahan dito ay hindi mo kailangang humanap ng exotic food o mahirap hanapin. Ang tunay na sagot ay nandyan na pala sa harap mo. At ang mas magandang balita, ang pagsama ng mga gulay na ito ay hindi lang para sa blood sugar control. May dagdag pang epekto ito sa puso, buto, paga at pati mood mo. Maraming seniors ang nagsasabi na mas gumagaan ang pakiramdam nila, mas gising ang utak, at mas kalmado ang katawan kapag mas marami silang gulay sa diet nila. Pero gusto kong idagdag ang isang napakahalagang bahagi ng proseso. Ang pagkain ng tama ay kalahati lang ng laban. Ang consistency ang natitirang kalahati. Kahit gaano ka-epektibo ang isang gulay, kung hindi mo ito nasasama ng regular sa pagkain mo, hindi mo makikita ang tunay na pagbabago sa blood sugar mo. Kaya ang pinaka-practical na diskarte ay pumili ka ng 3 o 4 na gulay na gusto mo at gawin mo itong rotation sa araw-araw. Halimbawa, pechay sa Lunes, sitaw sa Martes, kalabasa sa Miyerkules, okra sa Huwebes. Simple pero sustainable. Sa puntong ito, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangan magpanik kapag mataas ang blood sugar readings mo. May magagawa ka. May simple at natural na paraan. At ang katawan mo, kahit senior ka na, ay may kakayahan pang gumaling at bumawi. Walang huli sa taong may disiplina at may pag-asa. At gusto kong malaman mo na bawat maliit na pagbabago na ginagawa mo ngayon ay nagbubunga ng malaki sa loob ng ilang buwan. Sa susunod na part, dadalhin kita sa final set ng gulay at halaman na kailangang malaman ng bawat senior para mas maging kontrolado ang blood sugar at mas lumakas ang katawan. Ito ang mga gulay na hindi lang pampababa ng sugar kundi tunay na pampahaba ng buhay. Kung nandito ka pa, comment Healthy Sugar Forward. Habang mas lumalalim ang pag-aaral natin tungkol sa mga halaman at gulay na kayang tumulong pababain ang blood sugar, mas lalo mong mapapansin na ang tunay na solusyon ay hindi laging nasa gamot. Minsan nasa paligid lang natin, nasa mga lutuin na kinalakihan natin, at nasa simpleng gulay na araw-araw nating nakikita. Ngayong nandito ka na sa part 4, ibig sabihin ay tunay kang seryoso sa pag-alaga ng sarili mo. Hindi madaling gumawa ng pagbabago lalo na kung senior ka na at sanay ka na sa iisang routine. Pero pinili mong matuto. At dahil dyan, mas malaki ang tsansa mo na maabot ang goal mo na mas mababang blood sugar at mas malakas na katawan. Ngayon ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa mga gulay at halaman na hindi lang basta epektibo, kundi may dagdag pang benepisyo sa tibay ng katawan at kalidad ng buhay ng seniors. Isa sa pinakamakapangyarihang halamang pwede mong idagdag sa araw-araw mong pagkain ay bawang. Oo, simpleng bawang. Pero ang natural compounds nito ay may kakayahang magpababa ng inflammation at tumulong sa body sensitivity sa insulin. Kapag mas responsive ang katawan mo sa insulin, mas mabilis bumababa ang blood sugar. Dagdag pa rito, may magandang epekto ang bawang sa circulation na mahalaga para sa mga seniors na may diabetes dahil kadalasan naapektuhan ang daluyan ng dugo kapag mataas ang sugar. Kaya ang maliit na piraso ng bawang na isinasama mo sa luto mo ay may malaking benepisyo sa buong katawan mo. Isa pang halaman na napakahalaga ay luya. Ang luya ay kilala bilang pampalakas sa immune system. Pero para sa mga may mataas na blood sugar, may dagdag pa itong tulong. Nakakatulong ang luya pababain ang stress hormones na maaaring mag-spike ng sugar sa katawan.
Kapag relaxed ang katawan, mas smooth ang takbo ng insulin at mas steady ang blood sugar. Maraming seniors ang iniinom ito tuwing umaga bilang mainit na salabat. Hindi lang para sa sigmura o ubo, kundi para rin mapanatiling kalmado ang katawan. Ang pagkakalmado ay hindi lang emosyon. Pisikal itong nararamdaman ng katawan at may direktang epekto sa sugar levels. Dagdag pa natin ang sibuyas. Madalas ginagamit sa pagluluto, pero hindi natin napapansin na katulad ng bawang, may natural compounds din itong nakakatulong pababain ang blood sugar. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sibuyas ay maaaring tumulong sa pancreas para mas maging efficient ang paglabas ng insulin. Ito ang dahilan kung bakit maraming lutuin natin sa bahay ay gumagamit ng sibuyas at bawang. Hindi lang ito pampalasa. Pampaganda din ito ng takbo ng katawan ng seniors. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isa sa pinaka-underrated pero sobrang epektibong vegetable para sa seniors. Ito ay talong. Maraming tao ang hindi masyado pinapansin ng talong dahil pakiramdam nila wala itong lasa o halos walang benepisyo. Pero ang totoo, ang talong ay may natural fiber na nakakatulong pabagalin ang pag-absorb ng carbs sa katawan. Kapag mas mabagal ang absorb, mas hindi bigla ang pagtaas ng blood sugar. Isa pa, mataas ang antioxidants ng talong, lalo na sa balat. Maraming seniors ang nagsasabi na mas maganda ang pakiramdam nila at mas magaan ang tiyan kapag may talong sa kanilang ulam. Ang simpleng inihaw na talong o tortang talong ay may malaking tulong sa katawan lalo na kung sinusubukan mong i-manage ang blood sugar mo. Idagdag pa natin ang isang powerful na gulay, ang cauliflower. Oo, hindi ito common sa typical na lutong bahay, pero kung minsan makakahanap ka nito sa palengke at dapat mo itong samantalahin. Mataas ang fiber, mataas ang vitamin C at mababa sa carbs. Kapag hinahalo mo ito sa ulam o ginagamit pamalit sa rice, mas kontrolado ang blood sugar mo. Maraming seniors sa ibang bansa ang gumagamit ng cauliflower rice para mas bawasan ang carb intake. Pero kahit hindi mo ito gawing rice, kahit simpleng steamed lang o igisa, malaki na ang naitutulong para hindi sumirit ang sugar pagkatapos kumain. Habang naririnig mo ang mga gulay at halaman na ito, baka naiisip mo na parang ang dami naman. Pero hindi mo kailangang kainin lahat sa isang araw. Hindi rin kailangan na biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga ay pili ka ng 2 o 3 gulay na gusto mo at unti-unti mo itong idagdag sa routine mo. Kung ang goal mo ay mababang blood sugar, kailangan mo ng consistent support sa katawan mo. Ang katawan ay parang halaman din. Kung regular mong dinidiligan ng tama, unti-unti itong lalakas. Ganon din ang organs mo. Ganon din ang pancreas mo. Ganon din ang blood sugar control mo. Habang pinapanood mo ito, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangan madaliin ang proseso. Maraming seniors ang nagkakamali dahil gusto nila instant results. Pero ang totoo, ang tunay na pagbabago ay unti-unti, hindi biglaan. At mas maganda ang mabagal pero tuloy-tuloy na progress kaysa mabilis pero panandalian lang. Ang pagkain ng gulay at halaman ay hindi gamot na may instant effect. Ito ay lifestyle. Ito ay investment sa katawan mo. At kapag nag-invest ka ngayon, mararamdaman mo ang balik nito sa loob ng ilang linggo o buwan. Sa susunod na part, dadalhin kita sa final summary at mga practical steps na pwede mong simulan kaagad. Ito ang mga simpleng habits na kayang gawin ng kahit sinong senior araw-araw nang hindi nahihirapan. At kapag sinundan mo ito, mas magiging kontrolado ang blood sugar mo at mas gaganda ang overall health mo. Kung nandito ka pa, comment natural sugar balance. Ngayong narinig mo na ang halos lahat ng halaman at gulay na kayang tumulong pababain ang blood sugar, gusto kong bigyan ka ng isang mahalagang mensahe bago tayo magtapos. Ang diabetes ay hindi isang sentensya, hindi ito katapusan, at lalong hindi ito dahilan para mawalan ka ng pag-asa sa kalusugan mo. Sa totoo lang, napakaraming seniors ang mas gumiginhawa ang pakiramdam at mas napo-control ang blood sugar dahil lang sa simpleng pagbabago sa pagkain. At kung umabot ka rito, ibig sabihin, handa ka na ring gawin ang mga simpleng hakbang na iyon. Ngayon,
Pag-usapan natin kung paano mo gagawing pang-araw-araw na routine ang mga natutunan mo. Dahil kung hindi mo ito maisasama sa lifestyle mo, mawawala ang epekto nito. Ang sikreto ay hindi sa biglaan. Ang sikreto ay nasa consistency. Pumili ka ng 3 gulay na pinakamadali para sa iyo at gawing parte ng weekly meals mo. Halimbawa, okra sa Lunes at Huwebes, kalabasa sa Martes, talong sa Sabado. Hindi mo kailangan sundin ang perfect pattern. Ang mahalaga ay hindi nawawala ang gulay sa araw mo. Pangalawa, unti-unti mong bawasan ang pagkain na mabilis magpasirit ng sugar. Hindi kailangan isuko agad ang rice. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili mo ng sobra. Ang gagawin mo lang ay dagdagan ng gulay sa plato para mas mabagal ang pag-absorb ng carbs. Kapag mas mabagal ang absorb, hindi magpapanik ang blood sugar mo. At sa pagdaan ng linggo, mapapansin mo na mas steady ang energy mo. Hindi ka agad inaantok pagkatapos kumain at mas magaan ang pakiramdam mo tuwing umaga. Marami ring seniors ang nakikinabang sa pag-inom ng mainit na herbal drink tulad ng luya o tanglad tuwing umaga. Hindi ito gamot, pero malaking tulong para mapakalma ang katawan at bawasan ang internal stress na nagiging dahilan ng pagtaas ng sugar. Ang stress kasi, kahit hindi mo nararamdaman, ay may epekto sa loob ng katawan. Kapag tense ang katawan, mas nahihirapan itong kontrolin ang sugar. Kaya ang simpleng pag-inom ng mainit na sabaw ng luya o tanglad ay parang pagbigay mo ng pahinga sa katawan mo. Gusto ko ring tandaan mo na hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay gumagalaw ka sa tamang direksyon. Meron mang araw na sumobra ang kain mo o meron kang nakain na hindi dapat, hindi ibig sabihin talo ka na. Bawi ka lang kinabukasan. Bawasan mo ang carbs. Dagdagan ng gulay, uminom ng tubig, maglakad kahit ilang minuto. Maliit na bagay pero may malaking epekto sa katawan. Kung may kasama ka sa bahay na senior din, o may mga anak ka o apo na nag-aalaga sa'yo, magandang pag-usapan ninyo ang mga simpleng adjustments sa pagkain. Kapag may suporta ka, mas madali ang pagbabago. Pero kahit mag-isa ka lang, kaya mo pa rin. Lahat ng seniors na nagtagumpay sa blood sugar control ay nagsimula sa isang maliit na hakbang. Isang gulay muna. Isang araw muna. Isang simpleng choice na inuulit araw-araw. Dagdag ko pa, mahalagang kilalanin mo ang lakas ng katawan mo. Kahit senior ka na, hindi ibig sabihin mahina ka na. Ang katawan ng tao ay may kayang mag-repair, mag-adjust at mag-heal basta binibigyan mo ito ng tamang pagkain at tamang pahinga. Ang mga gulay at halaman na pinag-usapan natin ay hindi lang pampababa ng blood sugar. Ito ay parang shield mo laban sa sakit. Mas malakas ang immune system mo, mas maganda ang circulation mo, mas malinaw ang isip mo, at mas kontrolado mo ang katawan mo. Kung isa-summarize natin, ito ang 3 pinakamahalagang prinsipyo na dapat mong tandaan. Una, kumain ng gulay na mataas sa fiber para bumagal ang pagpasok ng sugar sa dugo. Ikalawa, magdagdag ng halaman tulad ng luya, bawang, at tanglad na tumutulong bawasan ang inflammation at stress sa katawan. Ikatlo, practice consistency. Hindi kailangan perfect, kailangan lang regular. At habang iniisip mo ang mga natutunan mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na proud ako sa iyo. Hindi lahat ng seniors ay umaabot sa ganitong punto na naglalaan ng oras at lakas para unawain ang katawan nila. Karamihan ay sumusuko na lang sa gamot at umaasa sa swerte. Pero ikaw, pinili mong aralin ito at alagaan ang sarili mo. At yan ang dahilan kung bakit mas malaki ang tsansa mong gumanda ang kalusugan mo kaysa sa mga taong hindi gumagawa ng hakbang. Marami pang pwedeng pag-usapan tungkol sa diabetes at natural healing at sa mga susunod na videos, mas lalalim pa tayo. Pero ngayong natapos mo ang video na ito, ang mahalaga ay simulan mo kahit isang maliit na pagbabago bukas. Kahit isa lang, pili ka ng gulay na gusto mo at idagdag mo ito, ulitin mo. At unti-unti makikita mo ang pagbabago sa katawan mo. Kung umabot ka rito sa dulo, ibig sabihin committed ka sa health mo at gusto mo pang humaba ang buhay mo ng malusog at masaya. Kung nandito ka pa, comment strong sugar lifestyle.